And good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Kung nasaan man kayo, tulad niyan, si Ma'am Jacqueline, medyo busy yata sa Canada. Si Mami B dito sa UK, nga pala nito ako. So, yun. Today, papakita ko po sa inyo yung exciting new product na meron tayo ngayon dito sa company. Bali, marami tayong product. Bibigyan ko kayo ng overview ng other products. Tapos, i-discuss natin yung uh, very brand new product na meron tayo. So, yun yung topic natin ngayon. Okay, so sa mga hindi nakakakilala sa inyo, I am Dennis Miras. Nandito po ako sa UK. Okay? I work as an IT. Okay? At nandito na po ako sa company since the beginning. Uh, Almost 2 years na po ang company. So, we are still here and napakarami natin pa. Kung mapapansin niyo yung paikot sa aking background, those are the products that meron tayo. Ibig sabihin, hindi lang iisang digital products ang meron tayo. We are in a digital company. So, I would like to sabi nga, exciting akong i-share sa inyo lahat itong mga ito. But ang pinakang talagang pa natin is yung last product, brand new release natin na product, just released this month lang actually. So talagang napakaganda nung natin ng product na to. At may excite kayo. So let me share my screen para at least makita ninyo. Umpisa na natin kung ating presentation. Share my screen. Pakisabi po kung nakikita niyo yung screen ko ha. Okay, share. Nakikita niyo po yung screen ko? Yes, coach. Coach, very clear. Ayun. Nakikita na po. Yun, thank you so much. Okay, so the name of the company is Affiliate Marketing 3.0. So, redefining affiliate marketing through decentralization and collective trust. Maganda yung natin, yung pangalan ng company natin, Affiliate Marketing 3.0, kasi this is already a DAO. Ano ba ibig sabihin ng DAO? Decentralized Autonomous Organization po. If hindi natin alam kung ano ang meaning ng DAO or ano ang functions ng company as a DAO, pwede po nating i-search kay AI. AI will do the rest for us. Alam naman natin na sa dali lang sasagutin sa inyo. Type nyo lang kay Gemini, kay ChatGPT, or the other AI tools. Ipapaliwanag sa inyo yung DAO. DAO is sabi nga natin, becoming a decentralized. Alam niyo yun, yung walang control, walang CEO, everyone is part of the company. So ganun kaganda yung kung bakit meron tayong decentralized autonomous organization. At sa ngayon, doon na papunta halos ang mga company. Alam niyo yun, nung mga hindi na nila kinuha na may CEO. Of course, meron pa rin in charge. Hindi po pwedeng mawala yung in charge. Siyempre, pag wala yung in charge, magkakagulo, di ba? Mawawala yung rules, mawawala yung natin, di ba? Yung mga policies. So, hindi dapat nating kundi na meron pa rin in charge. But in reality, sabi nga natin, ang pinakang number one functions ng DAO ay yung voting. Okay? Magbo-vote tayo, then we have all the rights. Ibig sabihin, kung ayaw natin ng product na ilalabas, we vote, then hindi natin ilalabas yan. Kung depende sa voting ng community natin. Okay? So, community-based na po ang Affiliate Marketing 3.0. At ang isa pa gustuhan ko dito, this is changing na yung sinasabi nga nating network marketing na bad na daw yung network marketing, hindi maganda, pyramiding, scam. Alam niyo yun, marami na tayong naranasan ganon. Dito, we are changing it kasi pinapatunayan natin na talagang meron tayong mga products. Okay? Ang isang network marketing, okay, ay masasabi lang nating legal kapag meron niyang product. Okay? Siyempre, kasi yun yung product na ibibenta natin. Okay? Yun yung kasi ang network marketing or ang affiliate marketing is sabi nga natin yung pag-share. Isinishare natin yung product, doon tayo nagkakaroon ng idea. Okay? So bago natin umpisa, General meron lang akong disclaimer. disclaimer. Okay? Umpisahan natin yung kuha natin sa general disclaimer, so at least maintindihan natin na hindi po ako binabayaran ng company, hindi po ako ng company. I'm just a member of the company. Gusto ko lang i-share sa inyo yung napakagandang information. So pakinggan lang po natin yung disclaimer natin, okay? Play.
Sorry, bakit tayo? General disclaimer. Welcome to this official presentation on Affiliate Marketing Model 3.0. All presenters are providing their services on a volunteer basis and are active participants in all products they are presenting. Their views and opinions do not necessarily reflect those of the organisation. While we aim for accuracy, errors may occur. All content is for informational purposes only. The information provided is general and not personalised advice. We are not liable for any losses. We provide information and systems, but we do not endorse any purchases of memberships. Your decisions are yours alone, so we advise conducting thorough research. If uncertain, seek guidance from a qualified professional. Attendees accept these terms by continuing to view this presentation. Let's explore affiliate marketing cautiously and curiously. Legal disclaimer. You are viewing an Affiliate Marketing 3.0 official presentation. All products and services, their component parts and operating methods and systems, either provided by or created by Affiliate Marketing 3.0, belong solely to Affiliate Marketing 3.0. All IPs are protected. Anyone copying, distributing, or reselling any Affiliate Marketing 3.0 product without express permission risks serious legal consequences. Any unauthorized broadcasting, live streaming, or social media sharing of Affiliate Marketing 3.0 presentations is strictly prohibited. Downloading and re-uploading presentations without permission violates copyright law and may also lead to legal consequences. Yan, there you go. So, before we begin, okay, we are going to ask questions. At sarili lang natin, hindi nyo naman kailangang sagutin sa akin direkta, okay? Para mas maganda lang. Let's start with this question. What are your reasons to start any business or grab an opportunity? Ano nga ba yung mga reasons natin? Bakit ba tayo nag-grab ng opportunity o nagtatayo ng business, kahit anong klaseng business? Ano ba yung pinakang why? Ano ba yung reason natin why kailangan nating i-grab yon or kailangan nating itayo yung business na yon? Diba? Sa sarili natin, always dapat meron tayong sariling sagot sa why natin. It doesn't matter kung ano ba, financial freedom, time sa sarili, travel, o whatever. Lahat ng mga reasons meron. So ngayon pa lang ikaw, tanungin mo sa sarili mo, what is your why? Kung bakit ka naghahanap o nagtatayo ng isang business, di ba? So, most people are primarily motivated by two factors. Okay? To make gain o kumita o to avoid pain. Yung mga dinanas natin, mga experience natin, no? So, ibig sabihin, yung mga masasakit na experience natin, nagbibigay sa atin yan ng motivation para, kung tayo, nakaranas tayo ng walang pera, naramdaman natin na wala tayong pera, sakit. Pero kailangan mong gumawa ng paraan. So, kailangan mong bumangon, kailangan mong magpursige, kailangan mong maging masipag o lahat ng bagay papasukin mo para lang ma-avoid mo yung pain. To make gain naman, di ba, alam naman natin, yun naman yung pinakang main purpose natin. Kaya nga tayo naghahanap ng trabaho, naghahanap tayo ng business, naghahanap tayo ng opportunity. At least meron tayong pandagdag. Sabi nga natin, at least matupad natin yung lifestyle na gusto natin o yung ibigay natin yung lifestyle na hindi natin naranasan na ibigay natin sa ating pamilya, di ba? So, yun yung mga other reasons. So, nasa sa'yo yan. Yung reasons kung ano ba talaga yung kung mo. Pero napakagandang tanungin muna natin sarili nito bago kayo ipagpatuloy. Dapat alam nyo na yung reasons ninyo, di ba? So, are you ready to discover how? Okay? So, reliable and incredible unicorn projects are changing lives worldwide. Ano ibig sabihin yan? Yung mga malalaking projects ngayon na naglalabasan, especially in a decentralized world, talaga namang lahat sila nagiging marami na silang nabagong buhay, marami na silang nabago. So, we transform the affiliate industry with trust, transparency, and decentralized ecosystem. So, dito yung sinasabi ko sa inyo kanina na babaguhin natin yung affiliate industry or yung network marketing industry. Papatunayan natin sa kanila na
Sawa na tayo sa mga scams, sawa na tayo sa mga promises na hindi natutupad. At the end of the day, yung pinaghirapan nating pera ang nawawala. Okay? This is what I really love dito sa company na to eh. Kasi yung transparency, yung trust nandyan. Napakatibay ng pundasyon. Kaya talagang hindi mo iisipin na ito na naman tayo, balik na naman tayo sa dati. I believe this is the safest place kung maghahanap din lang kayo ng opportunity. For me, I've been here since the start and where I am now, sabi ko nga sa inyo, I'm really, really proud of it. Okay? So, our fintech company empowers people to leverage the DeFi world with amazing technologies. Isipin nyo, meron din tayong fintech company. Okay? That is a financial tech company. Ibig sabihin, meron tayong product na under ng fintech. Mamaya i-describe ko sa inyo yung product na yun. Napaka-amazing ng product na yun. Sabi ko nga sa inyo, lahat na ng mga unique products makikita natin dito sa Affiliate Marketing 3.0. Okay? Our products from DeFi and AI space are benefiting members to capitalize on the crypto bull run. Alam naman natin, bull run is I think hindi ko alam kung nag-start, nasa middle na ba siya o walang nakakapagsabi. No one predicts. Pero alam natin na bull run is here. At kung gusto nyong makapitalize ang bull run, this is the right time. Wala pang nahuhuli, eksakto pala ngayon. This is the right time. Sabi nga nila, di ba? Yesterday was the best time and today is the next best time to start. Yeah. So yon. Affiliate Marketing 3.0, a launchpad of groundbreaking products. Sabi ko sa inyo, napakaganda, napaka-unique ng mga product natin. Groundbreaking talaga, hindi nyo to makikita sa iba. Kung siguro man kung nakita niyo na sa iba ay dahil ginaya na dito yan kasi we launch the products uniquely. So dito mo lang makikita 'yun ng una, okay? So Affiliate Marketing Connects innovative projects to a community-driven marketplace. Okay? With the vision to transform affiliate marketing industry, we are delivering sustainable and rewarding products in the following domains. Ito yung mga domains natin na meron tayo. Okay? Sa blockchain innovations, meron tayo. Okay? Because we have our own blockchains. Artificial intelligence, sabi nga natin, pinakang the most innovative product na meron ngayon ang buong mundo. Lahat ng company, hindi na nabubuhay ng walang AI. Even tayo, on our daily lives, ginagamit na natin si artificial intelligence. Of course, market possibilities, pagbabasa natin ng market, meron tayo niyan. And the decentralized finance, okay, DeFi. Ito yung pinakang unique na, hindi naman actually ito unique sa atin, no? Kasi ang DeFi is everywhere. It's been around for a while na, pero sabi nga natin, kasi nagumpasa yan kay Bitcoin. Okay, si Bitcoin yung nagpasimula ng decentralized finance nung ilabas niya yung blockchain niya at lumabas si Bitcoin. Di ba? So, yun ang mga natin, mga innovative products natin. Okay? So, meet the founder. Ito yun, at least ito yung masasabi ko nga sa inyo na accidental CEO. Okay? Pero, siya yung founder talaga ng affiliate marketing company. So, he is a tech prodigy from India, spreading and thriving BTC20 smart chain, delivering innovative technologies and projects to a strong community of blockchains and crypto enthusiasts. Okay, he is driven by a vision of broaden the DeFi to reach the untapped markets. So with commitment to innovation, he inspires to make decentralized finance accessible and diverse segments of society, contributing to the industry's evolution. So on a mission to revolutionize the affiliate marketing by creating a fair, open ecosystem that supports affiliate, partners, and projects with innovation for equal and transparent benefit. Okay? So he is Chavez, our CEO. This is our tech genius. Siya yung nag-isip hindi lang talaga pala siya nag-isip. Siya yung nag-create, siya yung nagde-develop ng mga product natin. Imagine saan kayo nakakita ng CEO na siya yung developer. Siya yung nag-i-explain, siya yung magbibigay sa iyo ng full sabi nga natin delivery of the product. Napakahusay. So, imagine niyo na makakausap niyo siya everyday in Zoom, live, nasa sa atin ang di ba? Nasa sa atin ang sabi nga natin kung paano natin siya kikilalanin. Okay?
So, sandali lang po. Coach Jen, pa-mute naman ako ng iyong ng iyong Coach Bien, pa-mute. Hindi lang po kasi kuwan. Yan. Okay. So, Takoy, tuloy po tayo. So, giving back the community, giving back the power to the community, yan yung pinakang motto niya. Ibabalik niya yung yung power sa community. Okay? So, latest lang. This is the latest achievement. Okay? Kilala niyo naman siguro ang Forbes. Okay? Hindi yan pipitsuging publication. Okay? Na-featured yung CEO natin because of his sabi nga natin products na nilabas na yung mga digital kanya. And one of that is yung digital payments na meron tayo na i-discuss ko sa inyo mamaya. So, imagine ninyo na we are ang CEO natin o yung company natin is not just recognized by ordinary publications. Even Forbes na kilala na tayo. Okay? So natin. So the projects. So all our products are broadly classified into categories. So dalawa lang po yung categories ng product natin. Meron po tayong DeFi products o decentralized finance products that starts at the minimum of $50. Okay? So meron tayong BTC20 miners which is di-discuss ko sa inyo mamaya. Meron din tayong node subscription, liquid pay crypto cards, ito yung binabanggit ko sa inyo, and then Dodo licenses. These are the products na meron tayo sa DeFi side. Okay? So, ang affiliate income natin, potentially, pwede po tayong kumita up to 300%. Okay? So, ganun katindi. And then, meron din tayong C5 products o centralized finance product. Yan po yung mga regulated, okay? Regulated products natin, which starts at $100. Tulad po yan ni Capital 3.0 and Protocol Yield. So, ito yung latest product natin, si Protocol Yield. Imagine nyo, ang dami nating products. You can have all or you can choose one if you want, kung alin lang gusto mo. At sa C5 products natin, meron po tayong potential income na 5x or 500%. That is on the affiliate side. Imagine ninyo, dyan pa lang, hindi nyo ba i-grab yung opportunity? Hindi nyo ba titingnan yung opportunity sa ganda na ng kwadla? At you can have an international business to start at $50. You don't need kailangan ng malaking pera, magtayo tayo ng business. Just with $50, you can start your business internationally. Okay? So, umpisahan natin, no? So, all our products provide an opportunity to claim the individual products, benefits, as well as to build affiliate network and earn passive income. Okay? Meron tayong rewards daily. So, umpisahan natin sa DeFi products. Okay? So, let's explore DeFi products. Ano ba yung mga DeFi products? The first one is the Bitcoin Code. Okay? So, ito yung ating, sabi nga natin, kauna-unahang project. Dito yung, sabi nga natin, mother of all projects natin. Okay? We have our own BTC20 Smart Chain which was launched in October 3rd, 2023. Okay? Ini-launch po natin yung ating sariling blockchain. Ini-launch natin ang sarili nating coin which is Bitcoin Code. This is our, sabi nga rin, bread and butter noon. And then eventually, siyempre, nadagdagan pa yan. But look at the requirements. Okay? So EVM compliance. Ano ba yung EVM compliance? Okay? Ethereum Virtual Machine compliant. So ibig sabihin compliant tayo kay Ethereum. So the BTC20 Smart Chain ensures seamless compatibility to Ethereum-based smart contracts and decentralized applications. So pwede tayo maglagay ng mga smart contracts sa ating blockchain. Highest transaction per seconds. Imagine niyo, we can transact up to 64,000 transaction per seconds. So hindi ko sinasabing ito yung pinakamabilis na sa ngayon. I mean, meron pa sigurong mas mabilis. But isa tayo sa pinakamabilis na mag-transact sa blockchain natin. And the lowest gas fee.
Napakaliit ng gas fee natin. So BTC network boasts the lowest blockchain's gas fee, making transaction highly cost-effective for users and developers alike. So kaganda yung ating blockchain. Okay? So si Bitcoin Code, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay, Bitcoin Code, ito yung sabi natin, mother token natin. So the potential of the coin chain is napakalaki. Bakit ko sinasabi? Alam nyo naman si Bitcoin. Okay? Ito lang, bibigyan ko lang kayo ng overview. If you know about Bitcoin, if you have the knowledge about Bitcoin, knowing what you know about Bitcoin, okay, kung babalik ka sa panahon na yon, ano ang gagawin mo? Siyempre, gagrab natin si Bitcoin, di ba? We will be jumping, everyone will be jumping na kumuha ng Bitcoin. Now, since hindi na natin pwedeng ibalik ang pagkakataon na yon, now we have the second chance. And Bitcoin Code is our second chance. Bakit ko sinabing Bitcoin Code ang ating second chance? Kasi this is the exact duplicate system of Bitcoin. 21 million supply, halving every 4 years, and everything. Meron din tayong sariling blockchain, meron tayong nodes, okay? So, everything is there. So, yan ang sinasabi ko na second chance. Kung ngayon, sabi nga natin, in love, in sports, in everything, there's always a second chance. Pag nag-fail tayo sa first time, there's always a second chance. Why not grab the opportunity giving na binibigay sa atin ng Bitcoin Code? So this is really an amazing one. So BTCC exactly designed on the Bitcoin Code on the Bitcoin protocols, also referred as the next evolution of BTC. Yeah. So limited supply of 21 million makes the BTCC rare and unlimited. So imagine nyo, BTC supplies only through mining. Ganon din si Bitcoin, through mining din lang. And this will be mined in the next 140 years. Kung tatanungin niyo kung paano nangyayari yon, alam niyo ba na ang kahuli-huli ang Bitcoin ay mamamine in 2140. Okay? So ang dami, 100 years more pa bago pa makuha yung kahuli-huli ang Bitcoin. Nag-umpisa tayo year 2023. So ibig sabihin, we just started. We just started the second chance. So imagine niyo the current value ngayon ng BTCC is $160 na. What if abutin natin or kayanin natin na abutin yung half of the success of Bitcoin? Ano ang maiisip niyo? Ano ang mangyayari sa atin? Ano ang magiging benefit sa atin? So, now is the right time to start mining Bitcoin Code. Okay? So, start your mining today. Napakadali lang ng mining. Ang kagandahan nito, sabi nga natin, eco-friendly yung ating mining. Hindi na tayo gagamit ng machines or ng electricity or ng anything. Yun ang kagandahan naman ng 21st century technology. So yun lang yung naging development ng pagkakaiba natin between Bitcoin and Bitcoin Code. Okay? Because dahil sa technology, meron na tayong mining without any electricity needed. Okay? So ito yung perspective natin. So Bitcoin, launched in 2009, 21 million supply, halving every 4 years, 50 BTCC every 10 minutes. Okay, fundamental blockchain. So meron ang nito, smart contract cannot be deployed. Talagang blockchain lang si Bitcoin. So Bitcoin yung nagmamine siya ng energy centric, so leaves carbon footprints. Sabi ko nga sa inyo, yung energy wala na tayong carbon footprints because this. So launch in 2023, the same. Napansin nyo? The same, 21 million supply, halving every 4 years, 50 BTC 10 minutes. So sabi ko sa inyo, duplicate yan. And then, ito lang maka natin, we have a layer 2 blockchain. Itong kay Bitcoin, fundamental. Okay? EVM compliant tayo, so fully scalable yung blockchain natin, which makakapag-affect na, makakapag-create ng maraming projects, which will make our Bitcoin code more, sabi nga natin, mas makapaki-pakinabang. Okay? So Bitcoin code mining is digital. So digital mining na tayo. So wala na tayong carbon footprint. So environmental friendly tayo. Okay? So ito yung natin, tokenomics of halvings. Okay? Yung tokenomics ng halving. So 21 million supplies halved every 210,000 blocks or every 4 years. Okay? Applicable for both coin. So Bitcoin halving 2009 to 2024. Imagine niyo yan, no? Nung lumabas si Bitcoin,
50 BTCC per 10 minutes. Okay? And then, naging 25 na lang siya nung hinaf. Tapos, hinap pa uli yung 25, naging 12.5. Hinap uli ng 2020, naging 6.25. Ngayon, ilan na lang? 3.25 Bitcoin na lang ang nakamine natin in 2024. So, lahat na nagma-miners ngayon, yan na lang ang pinaghahati-hatiin nila every 10 minutes. Tayo, mag-uumpisa pa lang tayo. So, ganun din, 50 per 10 minutes. Okay? Nag-start tayo ng value ng $3. Okay? Meron na tayong over 15,000 miners in the world. Di ba? Magkakaroon tayo ng halving, anong kuha natin? Okay, 150 minus $160 na. Umabot na tayo ng 217 all-time high. And then in 2027, magkakaroon tayo ng first halving. Magiging 25 na lang, katulad nung kay Bitcoin noong 2012. Di ba? So imagine ninyo pag nag-halving, tapos hindi pa kayo nag-umpisa, inintay nyo pa yung halving. Mas marami ng miners, samantalang mas marami kayong makukuha sa ngayon compared. So the second chance is yours, the choice is yours. Paano ba tayo magmamine? We have to buy the NFTs. Okay? So meron tayong NFT at tatlong klaseng NFT. Ito yung miners natin. I-connect lang natin ito sa node. And then kahit wala kayong internet, kahit hindi nyo bisitahin yan, it will mine for you. Ganun lang kasimple. Magkano ba yan? $50. Okay? And then the other one is $500 and the other one is $5,000. Okay? Remember, we are in the decentralized finance, so we are using cryptocurrency in every payment that we're going to do. So ganun lang po kadali. Kung gusto nyong malaman ang more on Bitcoin code, go back to the person that invited you at ipapaliwanag sa inyo ng buo with different presentation. This is just an overview. Okay. So ito yung ating sabi nga natin dashboard ng mining. So makikita niyo yung mga details diyan, kompletong details. Look at this, umabot na tayo ng 162 ang price. Okay? So kung gusto niyo malaman ng the whole of it, hindi ko muna i-discuss ngayon, but this is sabi nga rin yung transparency, makikita niyo lahat diyan yung details. Wala tayong tinatago. Okay? Now, knowing what you know with Bitcoin. Ngayong alam niyo na meron tayong second chance, di ba? Claim niyo na yung BTC niyo and then hold. Katulad ng ginagawa natin kay Bitcoin, kung meron tayong Bitcoin, hinuhold natin kasi lalo ngayon, magkano lang ngayon ito? Parang 73, bumaba sa 73,000. Iintayin natin mag 150,000, di ba? Pag nag 150,000, saka natin ibibenta. So that's it. Now, Bitcoin code node, ito yung node. So, meron ding nodes si Bitcoin. Kung gusto nyo i-research or i-search nyo kay AI, si Bitcoin po meron siyang over 80,000 nodes, I think, or less than 100,000 nodes. 100,000 nodes. So tayo meron din tayo. Right now, parang I think ang nodes na natin na nakalabas sa market is around 700, almost 700 nodes pa lang. Imagine niyo kung kukumpit natin yung 80,000 nodes ni Bitcoin, meron din tayong nodes. So malayo pa, marami pa tayong sabi nga kakaining bigas. But we are there. We are moving forward. Imagine in just 18 months, meron na tayong 700 nodes and counting. Okay? So, subscription of Bitcoin code. So, siyempre, ng node. So, meron din tayong subscription if you want to earn Bitcoin code using a node. So, meron po tayong subscription. So, blockchain node. So, meron tayo yan. Imagine in 182% annual yield in BTCC. O, ibig sabihin po, pag bumili ka ng node, ang kikitain mo is 182% per year. At bakit ko sinabing per year? Di ba sabi natin magmamine tayo ni Bitcoin 140 years? So, ibig sabihin, that is a lifetime. That is a wealth creation na meron tayo dito. And ibig sabihin, from the day na bumili ka ng node after 1 year and the next 139 years and beyond, meron kayong kinikitang Bitcoin code. Kasi ganun din ang mga nodes ni Bitcoin. Okay? So, importante yan. Sabi ko nga sa inyo, pag diniscuss yan yung tungkol sa BTCC and blockchain, kasama to sa i-discuss, go back to the person that invited you. Okay? So, BTCC nodes earn rewards. So, meron tayong tatlong klaseng nodes. So, the Lightning nodes is worth $13,500. Authority node is $27,000 and master node is $54,000. This is going to be your wealth generating machine. Kasi 140 years and beyond. So, ibig sabihin yung apo ng apo ng apo ng apo mo,
pwede nilang makupakinabangan ang node na to. Sabi nga natin, hanggang sa ma-mine yung the last Bitcoin code after 140 years. Okay? So all nodes are offering 182% APY. Okay, all rewards are in BTCC. Okay, limited and rare. 600 plus BTC nodes o 600 plus not 700 at least. Almost 700 na rin, di ba? So, ganun na karami yung meron tayo. So it's a lifetime generational wealth opportunity. Sabi ko nga sa inyo. Now, let's go with the financial aspect. Okay? Sino dito yung may problema sa crypto? Yung hindi mailabas ang crypto nila kasi hinaharang ng bangko, tinatanong ng mga bangko, saan galing ang pera mo, patunayan mo na sa'yo yan, hindi yan galing sa kung saan, sipin nyo yun, pera nyo na, hindi nyo pa magastos. Now, our company created a solution for that. Si LiquidPay. Okay? LiquidPay is the solution na ginawa. So LiquidPay credit card, welcome to the blockchain powered spending. Okay? So seamless crypto conversion. Okay? When you make purchase of crypto, is automatically converted to fiat and the current exchange, ensuring smooth payments for merchant. Ito po, sabi nga natin, hindi mo na kailangang i-convert yung crypto mo sa fiat. Pag pinasok mo sa apps natin yung crypto mo, tapos ginamit mo yung card, para ka lang gumamit ng card na galing sa bangko. Ganon kasimple, hindi ko na magko-convert. So this is powerful. Dito ko lang nakita yan. Wala akong nakitang ibang crypto card na meron dito. Okay? So global accessibility, over 140 million merchants accepted po ito. Okay? Imagine nyo, in the whole world, accepted ang ating card. Bakit? Kasi powered by Visa. Sino ba si Visa? Alam naman natin, Visa. And, sabi nga natin, mayroon pang good news na pumasok dito. We are working now with MasterCard. So, posibleng Visa and MasterCard na tayo in the near future. So, look at kaano kagaling na meron ang ating LiquidPay. Then instant payments, of course. Pag meron na kayong virtual card, i-add nyo lang sa Google Pay, Apple Pay, PayPal, or everything. Tapos tap and pay nyo na. You can use it to buy online, use the cards. So seamless. Hindi mo kailangang i-convert yung crypto mo to fiat. Para ka gumagamit ng ordinary card. But ang nakakatuwa doon, crypto ang laman ng card mo. Hindi fiat currency. Okay? So LiquidPay is powered by Visa, so makes it easy to crypto to fiat payment globally across 140 million merchants. So ang compliance natin, pagdating sa compliance, hindi yan na-approve ni Visa. Alam naman natin, kung scam company ang magdadala kay Visa, hindi niya yan na-approve. So sa compliance pa lang, alam na natin that we complied. Okay? Available din po ito sa App Stores and Google Play. So, ibig sabihin, talagang comply tayo. Rigorous KYC. Siyempre, kailangan po natin ng KYC. Po, imagine ninyo, si Visa yung partner natin. Hindi papayag si Visa na walang KYC. But we do a rigorous KYC. Very simple, very promising na KYC meron tayo. Okay? Digital wallet integration. Okay? So, yung integration ng wallet natin, meron din. And then, of course, virtual and physical cards. Meron po tayo. So, pagka nag-download ka ng app, ikuha mo lang yung virtual card mo and then yung physical card ipapadala sa'yo at your doorstep. Okay? So, why LiquidPay cards? So, self-custodian wallets. Ano pang ibig sabihin niya? Backed by blockchain. Pag sinabi pong self-custodian wallet, tayo po ang may-ari ng wallet natin. Okay? Meron tayong sariling security key. So, hindi tayo mag-aalala na pag nasa loob na ng card, paano ko ilalabas yung crypto ko kung ayaw ko nang ilagay doon. Dahil wallet natin yan, we have the access. Walang may control ng wallet ninyo. Okay? So international banking, so borderless transfer of funds, introducing neobanks, so future of banking. So meron pa tayong neobanks, which is the future of banking. Then meron tayong off-ramp services, mag-withdraw ka ng crypto to bank. Sabi nga sa'yo, kung meron na kayong physical card na nakuha, pwede po kayong mag-withdraw sa ATM ng kahit saan sa mundo
Siyempre, kung nasaan ka man sa mundo, lalabas na currency kung ano yung currency ng country na pinuntahan mo. So easy. Pero hindi mo iisiping i-convert pa yung fiat to, yung crypto mo to fiat. Okay, lending and borrowing, functionality, magkakaroon din tayo nito. Deposit and withdraw fiat, making crypto access easy. Yan yung sinasabi ko nga sa inyo, kasama ang withdrawal sa ATM. Okay, let's learn yung rewards, kung ano yung makukuha natin pagka bumili pa tayo ng card. Okay? So, ang cashback natin is up to 3% sa unang spending. So, meron po tayong tatlong klase ng card. So, liquid choice is a $100 card. Single transaction limit of $10,000. Hindi po yan per day ha, hindi po yan per month. Single transaction limit. Okay? Meron din po tayong 0.1% cashback kung ang mga friends and families natin na ma-aalok natin o mapapagamit natin ng card, meron pa tayong cashback na 0.1% sa bawat gastos nila. Okay, meron din tayong Liquid Prime which is $500, $50,000 transaction limit, tapos meron din pa yung 0.2% cashback sa paggastos ng friends and families, and then of course $1,000 platinum card. Okay, 100,000 transaction limit, single transaction, and then the cashback is 0.3%. And then saan ba natin kukunin yung get up to 3% cashback on your own spending? So ibig sabihin po pag gumastos kayo, may up to 3% cashback. So paano ba natin makiklaim yon? Okay? So meron po tayong tier level. Okay? The tier level para sa own spending para makuha natin yung 3%. Paano po yon? Okay? So, tier 1, kailangan mo magkaroon ng 2 directs o dalawang direct referral ng card. Then, meron kang 1% cashback. It doesn't matter kung anong card mong hawak. Okay? Liquid Choice, Liquid Prime, or Platinum. Meron kang 1% pag may 2 directs ka. Meron kang 5 directs, 2% cashback on your own spending. And then, of course, meron kang 10 directs, 10% at 3% of cashback of your own spending. Gumastos ka ng 1,000, may 3% kang cashback sa pabalik sa'yo. Kasi mo, yung platinum yung card mo. So, ito wala tong kinalaman. I mean, walang kinalaman kung anong card mo. Hindi tulad dito sa 0.1%, 0.2%, 0.3%, dapat yun yung card ninyong hawak. Dito naman, it doesn't matter kung liquid choice, ang card mo, meron kang 10 directs, so 3% ang cashback mo. Make sense na yun, okay? If you want to learn more, go back to the person that invited you. Ibibigyan po kayo ng different way on explanation of this. Okay? So this is available on Google Play and App Stores. Isipin nyo, ganun tayo ka-legit. Ganun ka-powerful ang ating card. Okay? Now, crypto is limitless. So your crypto spending should be also limitless. So Liquid Pay card is your new digital wallet. Okay? And now, the next product is Dodo. So Dodo is a crypto index trading. Okay, I'll just give you a quick overview on this. So simple lang to, pioneer tayo sa index trading. Wala pong crypto index trading ang crypto, kundi tayo lang ang meron. So sabi ko sa inyo, innovative products talaga yung meron tayo. Okay, real-time market updates, decentralized custody. So ibig sabihin, atin pa rin ang kanin natin yan. So Dodo exclusive features. Okay, so create your own indices. Zero gas fee on base network. So, di ba natin yun, meron tayong zero gas fee. Sino ba namang company ang maggagawa ng technology na pati yung gas fee sa wallet tinatanggal nila. Okay? Dodo margin trades, magkakaroon din tayo ng margin trades pag sa susunod na updates natin kay Dodo. Okay? So, ito po yung dashboard. Okay? Ito yung mga index. Okay? Kung makikita ninyo, okay? May mga pangalan po yung index na yan. Ito po yung pangalan niya. Say AMDEX. Okay? So, ang tawag po dyan, index po yan, isang buka na yan, may laman yan na assets. Okay? Ito yung, pag biniyo natin yung assets na yan, makikita natin, may kung halimbawa, may 5 cryptocurrency sa loob, o may 3, o may 10. Okay? Depende sa index na meron tayo. So, as of the moment, meron tayong 13 indices na po pwedeng pagpilian, na po pwede niyong gamitin sa trading. Okay? Pag nag-trade kayo, nag-invest kayo dito, automatic pagka sinell nyo, nag-trade na kayo ng index nyo, automatic pasok agad sa wallet ninyo. Direkta sa wallet niyo yung profit ninyo. Hindi po kailangan mag-withdraw. Okay? Automatic. Siyempre, trading. May buying and selling. Okay? Alam naman natin ang trading. Yun naman talaga yung pinanya. Pero dito, ito yung index trading natin na meron tayo.
Okay? So, ganun lang po kasimple si Dodo. Okay. Dodo licenses, kung paano ka magkakaroon ng access kay subscription kay Dodo. Okay? So, kailangan din natin ng Dodo starter. So, $100. Magkakaroon ka po ng index buying limit up to $10,000. 100 times po yung pwede mong gamitin pang invest pag bumili ka ng index kay Dodo. Okay? In just $100 license. Meron din tayong beginner, which is $500. You get 50,000. And then the rest, okay, pwede nyo na pong screenshot dyan. So, dyan natin makikita ko yung, sabi nga natin, kung meron kayong mga kilalang malaking investor, they want to earn. Lalo na ngayon, i-capitalize natin ang bull run. Bull run is coming up. So, now is the time to start with Dodo. Okay? So, the power of DeFi is in your hands, revolutionizing crypto investment with Dodo. So, secured, transparent, and decentralized. Kung gusto nyo pa ng more studies on this, go back to the person again that invited you at ipapaliwanag po sa inyo ng another way. So, ang dami na. Kailan tayo? Bitcoin Code, Node, Blockchain, tapos may Dodo, mayroon pang Liquid Pay. So, meron pa tayong isa pa. Ano pa yon? Yung C5 products natin, which is the Capital 3.0. So, Capital 3.0, bigyan ko lang kayo ng, again, ng pahapyaw, early access to potential unicorn projects. Okay? So, strategic, future-proof investment, stronger than traditional venture capitalist, backed by DAO participation. Okay? So, decentralized autonomous organization. Okay? So, ito yung trend natin ng internet. Kung makikita ninyo nung panahon ng 1990, meron tayong MSN, Netscape Navigator, American Online. So, puro information lang tayo nun. And then, nung pumasok na yung communication, nandiyan na yung Amazon, yung Google, nandiyan na yung Facebook, nandiyan na yung Yahoo Messenger, WhatsApp, everything pumasok na because of the communication. And now, we are here. The decentralized Internet of Blockchains. Web3. Diba? Nakita niyo si Bitcoin, Ethereum, Solana, kalimutan ko pangalan nito. But yeah, so the same na yung natin, di ba? So nandiyan na tayo ngayon. Ito na yung pinasok nating industry ngayon. At ito na yung evolving. Dito na nag-i-evolve. Dito na pupunta yung sabi nga natin, technology natin. Dati, iniisip nila, hindi mangyayari yan. Lahat tayo may critics. But at the end of the day, nangyayari naman. Okay? Do you know who benefited the most from the early trends of technologies? Okay? Seed funds, the funds, and the early investors who had the first-hand information, who invested in free lunch. Ibig sabihin po, pag may mga project, di ba? Let's say lumabas na may isang project, bago pa lumabas yung project na yun, meron na po yung mga seed investor, may funds na yan, lumalaki na sila. Sabi nga, ready na. Tapos, pag nag-launch na yan, siyempre, tataas ang presyo, sila na ngayon yung may access. Okay? Tayo ngayon magkakaroon ng access doon. Okay? So, do you know that what's the next Amazon in Web3? Ito, di ba? Ito yung mga sabi ko nga sa inyo, ito yung mga investors na bumubuo. Okay? Sila yung bumubuo para mabuo ang isang project. Halimbawa, katulad ni Solana, nag-invest halimbawa itong tatlong to. Kaya nabuo si Solana. Kilala naman natin si Solana. Okay? Axie Infinity, kilala din naman natin. Siguro 4 dito nag-invest. Okay, 5. Nag-invest kay Axie Infinity. Alam nyo ba ang naging return? Okay? Nung nag-invest itong mga to, imagine niyo, ang naging price ni Solana nung i-launch siya, nung launching, 20 cents lang. Nagkaroon na sila ng return na, halimbawa si Multicoin, nagkaroon niya ng return na 550x. Nung mag-all-time high na 174. Alam nyo ba na ang all-time high ni Solana ngayon is $230? More than $230. So imagine niyo kung inabot niyo yung 200, hindi lang 550x yan. So sila yung nakikinabang. Now with Capital 3.0, we have the chance to be part of these companies. Okay? Tayo ay magiging part ng company na to. Dahil kay Capital 3.0. So yun ang pinakang maganda nating gagawin. Okay? So paano ba yon? Paano ba mangyayari yon? So the funds, okay? Yan yung profit. Imagine niyo gaano karami yan. So ganito ang process natin or the process of seed investment. So seed funding on the free lunch event. So may funding na nangyayari bago pa mag-launch.
securing allocation or positioning on investments. Ibig sabihin, pag nandun ka sa pre-launch, automatic secured na yung position mo. Na allocated ka na, meron ka ng, sabi nga natin, ready for liquidation ka na. So, token generation event. So, capitalizing on launch. So, kapag nag-launch, nandun na tayo. Nakapasok na tayo. Hindi yung saka pa lang tayo papasok. Okay? So, leveraging the market trends. Okay? So, siyempre, alam naman natin kapag sumikat yung bagong project na yan, tayo ang makikinabang. Make sense? Opo. So, the cycle. Okay, ano ba yung cycle natin? Buy the subscription. Okay? For a minimum of $100, magkakaroon po kayo ng Capital 3.0 token. Mamaya papaliwanag ko kung ano yung Capital 3.0 token. Okay? So, vested capital. So, in our system, okay, yung 65% po niyan mapupunta sa affiliate structure. Okay, di-discuss po natin in other presentation yung affiliate structure. Pero kung gusto nyong marinig, go back to the person that invited you, papaliwanag natin especially. So, ngayon, ang di-discuss lang natin ay products. Okay? So, daily compounding, meron po tayong 2% daily na nakiklaim. Okay? Doon sa 35% natin until maging 5x yung original capital mo. Let's say, yung $100 mo, okay? Ang magiging invested lang dyan ay 35%. Pero itong 35% to, kikita ng 2% daily na capital 3.0 until maging $500. Okay? So, pagka nag $500 na siya, that's it. Ibig sabihin na na-attain mo na. So, at least may guaranteed income tayo na 5x. Okay? Usay. Now, paano ba tayo magko-compounding? So, simple lang ganito. Let's say, buy a $100 subscription. Yung vested capital is $35, subjected to 2% daily compounding. So, tapos, pagka na-achieve nyo na yung $500, mangyayari niyan, claim na natin yung yung token by getting in sa mga projects na paparating. And then, of course, pwede rin kitain yung $500 na yan sa affiliate income. Okay? And then, rebuy the package or buy higher. Okay. Ito yung token 3.0. Ano ba yung token 3.0? Okay? So, the seed tokens are invested in potential unicorn projects. Let's say, kunwari kay Solana, nakaipon ka na ng $500 worth of token ng Capital 3.0. Yung 500 na yon, let's say, bago lumabas si Solana, ipapalit na natin ng Solana token yon. And then, pag lumabas sila si Solana sa market, saka pa lang tayo, natin ipapalit na yun siyempre pag nasa exchange na, yun na yung natin. And then, pag hinawakan natin, inabot yung all-time high, kung katulad din nakita natin, 550x, ganun po yung potential na pwede natin kitain. Okay? So, ganito kasimple. Ito, meron tayo ito sa natin, vested capital natin, sa DAO, and then, ito yung first two project na meron tayo. Okay? Itong first two projects natin, ito yung two unicorn projects natin, at marami pa tayong parating na sandali lang po ha, may nagre-ring. Saan yun? Okay. So, next is, okay, how to claim the 5x. Okay, 35% of your vested capital, 2% daily, 500 can become 5,000 value of token, and then you can claim 5x on the affiliate reward. Okay, so token 3.2 is the future investment, affiliate rewards for daily cash flow. So ganito po yun. Okay, so historical facts, si Solana ini-offered nga ng 20 cents on the seed rounds o yung pre-launch niya. And then yung mga early investors na katulad natin na may hawak ng Capital 3.0 token, we are possible na makakuha po tayo ng mas malaki dito, mas mababa dito, depende yan, 69x, okay, 13x, or 530x, or the 945x. Depende po sa magiging natin. So, if you wanted to learn more, go back again to the person that invited you here. Okay? If these projects were available in Capital 3.0, imagine ninyo, si Terra, meron kang 25 tokens na Capital 3.0, kinuha mo ng 10 cents, that is 250 Terra coins. Tapos, naging $85 si Terra coins, magkano ang kinita mo? 21,000. Kung halimbawa si Axie Infinity, imagine mo meron kang $25 na Capital 3.0, binili mo lang si Axie Infinity noong nasa loob ka pa, ng 0.8. No, meron kang 312.
Tapos naging $96. Imagine nyo, $29,000 return on capital tayo. Isipin nyo ganun kaganda ang meron tayo kay Capital 3.0. Okay? So these are the projects. The returns are over the span of 3 to 4 years. No promises are going to be made. Okay? Nasa sa atin po yan. Pag binenta nyo po yan ng naging piso yung naging $1 yung token, then you get $250. Ganun po yan. Nasa sa atin po lahat ang risk. Okay? Now, Capital 3.0 subscription, meron po tayong $100 up to $50,000. So, depende po sa gusto nyong bilhin. Now, ito na yung natin. Well, this is just the final statement natin kay Capital 3.0. So, welcome to the future of crowd leverage CFI investing. Now, ito na yung pinaka-exciting. Ito na yung pinakang bago. Okay, protocol yield. Okay, sino ba si protocol yield? This is a profit sharing with secure fund custody and guaranteed identical returns. So, ito po yung website natin. Okay, so SoFi Driven Investment Infrastructure. Yan po si protocol yield. It's a SoFi. Ano po ba yung SoFi? That is social finance. Okay? So protocol yield is a social finance, social investment platform that connects investors to top traders through AI-driven insights, profit sharing, and secure exchange partnership. So napakaganda mo lang natin. SoFi is the new thing in the technology of finance. Okay? So, yan po ang natin. So, powered by Binance. So, isipin nyo, we are powered by sino? Binance. And Bybit. Okay? And these two, ang partner natin dito, powered tayo ng Binance and Bybit and secured by AWS with Fireblocks and Shopti Pro. So, ang Shopti Pro is our KYC provider. Okay? So, Fireblocks is our security with the AWS infrastructure. Ganon po ka-secure ang ating protocol yield. Okay? So, the PI score, so ranking traders actual trading behavior, not assumption. So, ito pong PI score na to, or protocol yield score, ito yung magbe-base kung sino yung nagbibigay, sino yung mga trading houses o mga traders, irarank nila yan, yung score na yan. Hindi po assumption. There is an AI involved with it. Kaya hindi tayo magkakamali ng pipiliin na trader. Okay? So, PI score is more than a leadership board. It's a performance intelligence engine built for transparency and powered by AI. The PI score analysis real-time data of high-frequency traders or services. So, we are dealing with HFTs. Okay? Sino po bang may idea dito sa HFTs? Okay? So, HFTs po ang meron tayo. O, imagine niyo, okay? So, ganito po yung natin. Ganito yung pag-score natin ng PI. Okay? Depende sa assets, depende sa profits, and the market. So, lahat po yan ang basis natin ng PI score. Okay? So, ang kinukuha nating PI score is over 50. Kapag ang traders hindi umabot ng 50 sa PI score, hindi po natin sila ikukunin as partner. Okay? So, 1M transaction analyzed daily. Imagine nyo, 1 million transaction for analysis. Okay? Meron po tayong over 600 plus na HFT na binabantayan. Okay? Meron po tayong lahat yun, ini-score natin over 600 HFT traders. Pero sa ngayon, meron pa lang tayong 5 na nakuha. Kasi sila lang yung pumasa sa PI score natin. Imagine niyo ganun kahigpit, ganun katindi. Okay? So these are the examples of our selected traders. Okay? So Swift Holdings, BTC Alpha, Blackwood Capital, Purple Swan. So kung titingnan nyo yung PI score, mapapansin nyo yung PI score dito. Yan no? 56. So over 50 ang PI score. So sila lang yung nabigyan ng pagkakataon na makuha kasi sila lang yung umabot sa PI score na to sa atin sa protocol yield. Okay? So ganun kaganda. Then, why PI is a smart choice? So, start investing with as small as $10. Di ba? $10 lang makakapag-trade na tayo. You don't need big capital. You have to start small, then grow big. Okay? So, earn daily profits. Get paid daily as your trades are closed. So, daily pwede po nating makuha yung profits natin. Okay?
Trade with verified traders. Okay? So gain the edge with professional traders who have proven track records. Sabihin po, hindi tayo ang magte-trade. Meron pong magte-trade para sa atin and they are the professional traders with proven track record dahil nakita ng sa pie scoring natin, makikita natin. Mamaya, bibigyan ko kayo ng sample. Okay? And then, meron din tayong real-time trade analysis. So, yung 600 o 680, 690, 1.1 million trades analyzed every day. So, doon natin kinukuha yung scoring ng pie natin. And then, no monthly fee. Ayan na, wala tayong monthly fee. Okay? Only pay a small percentage for the profits ng traders. Diba? So, kaya nga tayo profit sharing tayo. Funds are safe with SAFU and secured. Okay, so your assets are fully protected with Binance Secured Asset Funds for users o SAFU. This is the meaning of SAFU, okay? Secure Asset for users. And si Binance, kay Binance po yan, no? Si Binance po ang nagkuha niya. Kaya secured na secured ang asset natin. Okay? And then, ito po yung natin, activity. Dito natin makikita yung activity natin. Let's say, nag-invest kayo. Pumili kayo ng traders and then makikita nyo lahat ng kung anong nangyayari sa buong trading ninyo. Again, this is automated. Wala kayong gagawin. Mag-i-invest lang kayo. Let your money works for you. Yung mga expert traders, mga HFT or high frequency traders ng Binance and Bybit, doon sila ang magti-trade para sa atin. Wala tayong aasikasuhin. Sabi nga natin, di ba, kung naaalala nyo yung ating nakaraan with Boomerang, okay? Sabi niya, i-automate daw niya, blah, blah, blah. Ang naging problema lang natin doon is sabi nga natin, the liquidity. Kasi nasa decentralized finance tayo. Nung ipinasok tayo sa centralized finance, nakita nila yung liquidity. Over 70% of liquidity nasa loob pala ng centralized finance. So kaya natin pinasok si Binance and Bybit. Then nakipag-partnership tayo sa mga traders na iniskoran natin with a pie score para sila ang mag-trade sa atin. And this is automated. Wala tayong gagawin. Ang gagawin lang natin, mag-withdraw ng capital natin or mag-withdraw ng profit natin and then mag-invest tayo. That's it. Okay? Let your money works for you. So, one subscription for a lifetime. Paano ba tayo mag-a-attain? Okay? So, meron tayong 6 licenses available. Okay? So, ito po yung natin. Licenses available para sa subscription natin. Okay? But, muna kayong baka sabihin, laki na naman, grabe na naman. Nasaan yung $10, di ba? But, okay? Meron po tayong 30 days. Okay? 30 days free trial, okay? 30 days na wala tayong babayaran. Kukuha tayo ng license, zero fee, and then we can invest from $10 to $100. Yan po ang pwede nating i-invest lang sa free license natin. $100. You can try it muna, di ba? Gusto niyo subukan, gusto niyo malaman kung totoo. Sabi nga natin, to see is to believe. Lalo naman tayo yung to see is to believe, di ba? So this time, you do it, you get for free, and then let the traders do for you. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung live account ko. Okay? Mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano tayo kikita dito ng, sabi nga natin, ng paano mag-circulate yung kita natin. Okay? So, yun ang natin. So, magtataka kayo. So, ano ba yung AUM? Okay? Ano ba yan? Pi AUM. So, ito po yung assets under management. So, ito po yung maximum na pwede nating i-invest kapag bumili tayo ng $500 license. And then, ano ba yung success fee na yan? Ito po yung profit sharing. 50% sa traders, tapos 50% sa'yo. Okay? So, the higher the license, mas malaki ang nagiging parte mo kaysa sa traders. So, imagine, 30%, 70%. So, ganun yung ganun yung profit sharing natin. Hindi tayo nagtitrade. Let's say, kumuha ka ng $1,000 license, tapos naglagay ka ng $1,000 na trading capital or assets under management. Every time na mananalo, okay, 45% sa'yo, 45% sa traders, 55% sa'yo. Okay? Kung mamaya, mayroon tayong question and answer if you want to learn more.
At itapusin na lang natin to. Okay? So ito na lang naman ay konti na lang. Okay? Now, last part, last bit ng protocol yield. So innovate, analyze, succeed. We don't just provide access, we provide clarity. So join our community with data-driven investors. Okay? So yan po si protocol yield. Okay? So let me stop sharing and then let me share to you my actual dashboard. So sali lang ha. So this is my actual dashboard. Let me share with you. Yield. Okay. Share screen ulit. Okay. Ito na ito yung hinihintay nyo, di ba? Yung results ng trading ko for 1 week. Yan. Okay. So, ito yung dashboard natin. Nakikita nyo screen ko? Anyone po? Nakikita? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Sir, recorded ba to, sir? Yes, sir. Recorded po. Oh, salamat. Okay. So, ito yung ating 5 traders natin na in-score natin, na kinuha natin. So, meron lang tayong 5 sa ngayon. Okay? Di 5 pa lang. Si Sweep Holding, Purple Swan, Blackwood Capital, BTC Alpha, and Algo Rider. Pansinin niyo yung score niya. Si Algo Rider 73, Blackwood 67, si BTC Alpha 76, Purple Swan 82, and then si Sweep Holdings ay 75. So ganun kataas ang score nila. Yung natitirang iba, ina-analyze pa, hopefully madagdagan pa ito. Pero kung hindi naman, they are the best. Paano natin masasabi na naging the best sila sa score sa ako natin? Makikita natin yan dito pag kinlik natin yung let's say si Sweep Holding. Okay? So dito natin makikita yung data. O, pansinin nyo. Bakit siya karapat dapat, di ba? So yung scoring natin, dito natin mapapansin. Pansinin nyo dito sa data niya. Yung profits niya is over 236% na. Okay? Tapos, gaano katagal na sa days in profits? 172 days. So, ibig sabihin talagang very trusted yung traders. Di ba? The other details, kung makikita niyo yung drawdown, nakikita ninyo, di ba? Yung paid claims, lahat nakikita niyo lahat dito sa scoring natin. And then kung gusto niyo malaman about the traders itself, okay? Simple lang naman, read this information. Ayan, nandyan lahat 'yon. Ano ang strategy niya? Yung unique selling proposition niya, high news sensitivity. So ibig sabihin kapag may ini-announce si Trump or kung ano mang nangyari sa market na gano'n na in a news, ibig sabihin yung pala yung weak na ako nila, strong side nila. So ibig sabihin malaki ang chances na mag-profit tayo, di ba? So that depends on So lahat yung 5 na yan, may sarili-sarili yang unique selling proposition. Okay, may sarili-sarili silang unique selling proposition. Okay? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, papakita ko na sa inyo yung aking trading. Okay? So nag-start po ako nung Sunday. Okay? Sunday ko ipinasok yung $100 ko. Okay? Paano natin malalaman yung $100? Nakikita nyo ba malinaw ang screen ko? Okay? So yung $100, Yes, sir. Malinaw, sir. nakikita nyo to dito, ayan, $103. Okay? $100 po yung pinasok ko, and then meron na siyang $3.48. So in 1 week, okay, yung $100 ko kumita na ng $3. Kikita ba sa bangko natin ang ating $100 na $3 in 1 week? Hindi naman, di ba? So yan yung yan yung result natin. Papakita ko sa inyo yung portfolio ko. Okay? So this is the portfolio. Para malaman ninyo, okay? Pagka bumili kayo ng free license, okay? $100 ang maximum. Yung $100 na yon, pwede nyong i-invest sa bawat isa, hahati-hatiin nyo sa bawat isa, or pwede sa isang sa isang trader lang. Ang ginawa ko, hinati-hati ko po yung 100 ko na tig to 20 sa bawat isa. Okay? 100. So, ibig sabihin, 5-20, that's 100. Okay? So, ito yung profit percentage. 5%, 4%, 3%, 3%, 2%. Okay?
So, ganyan yung natin, ganyan siya nag-work. So, dito natin malalaman, ito yung data natin, kung malalaman natin kung ano ang nangyari sa trading natin on that day. Tulad nito, level siya. Level siya. Ito, tumaas siya. Okay? Dito, level pa rin. Ito, bumagsak siya. Ibig sabihin, pwedeng hindi naman siya natalo, pero mababa lang yung naging profit. So, depende. Trading ito. Okay? Trading. May nagtitrade para sa atin. So, they are doing the trading. Siyempre, depende sa markets. Ano bang nangyari sa markets? Everything sila yung bahala doon. Wala tayong i-analyze. Ito lang ang titingnan natin. Okay? So, ibig sabihin yan, nandyan lang lahat yung natin, nandyan lang lahat yung profit natin makikita natin. Leave it to be, okay? Let's say, sabi nakita natin to, halimbawa itong $20 ko naging $10 na lang siya. That means ibig sabihin yan, talo na tayo, lugi na tayo. No. Mas solidify lang yung loss natin kapag kinuha na natin to, winidraw na natin, di ba? So hindi. Kasi paano kung next time tumaas yung market, di ba? So ibig sabihin pag tumaas yung market, mababawi natin yan. And yun yung natin. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Pero ito yung isang pinakang importante sa inyo na dapat nyo tingnan. Ito. Itong HWM. Ano ba itong HWM? HWM ay tawag natin dyan is high watermark. Ano ba yung high watermark? Okay? Natin. Search natin para kay Google o kaya kay ChatGPT. Okay? So, ChatGPT. Yan. Search natin ang what is, dali lang ha. Natin. Search natin para sa inyo. Para makita nyo, para maintindihan nyo. What is that? Okay? What is high watermark? Okay? Yan, nagsasanap si ChatGPT. Okay. Ayan. In simple terms, high watermarks refers to the highest level of reached body of water. No. Lagyan natin ng trading. What is high watermark in trading? Kasi bakit body of water yan? In trading. Yan. So yan, yan yung paliwanag, okay? High watermark. So ano ba daw yan? In trading, high watermark terms used to protect the investors. Diba? Protect the investors that they pay performance-based fees to fund managers, especially the hedge funds. Okay? So high watermarks is the highest value that an investment fund has ever reached. And then the fund manager can only earn the performance fees when the fund's value goes above the highest level. So ano yung example? Let's say yung high watermark natin is 100,000, tapos nanalo ng 20%, so naging 120,000. So na yan na ngayon yung bagong high watermark natin, and then kumita ng 20,000. And then the next year, kumita lang ng 110 yung naging 10,000 lang yung kinita ng traders. Hindi niya inaabot yung 120 na watermark. So ibig sabihin wala dito sa 10,000 na to, walang kaparte yung ating trader. Kasi hindi niya naabot yung high watermark na 120,000. So ibig sabihin yung 10,000 pure profit lang natin. Ganon. Okay? So dito balik tayo kay pipe protocol. Okay, di ba? Ganito makikita niyo tong high watermark. Lagyan natin ng 1. So high watermark, ito yung high water. So ibig sabihin to, okay? Ito yung high watermark. Pag nag-trade ulit si Purple Swan, let's say bukas nag-trade siya mamaya ngayong araw na to nag-trade si Purple Swan, bukas, okay? Hindi niya naabot yung itong watermark na to, so lahat ng profit atin. Pero pag naabot niya, halimbawa na-reach niya, let's say kunwari ito, lagay natin dito. Let's say kunwari, mamaya sa Excel sheet no, lagay natin sa Excel sheet. Ilagay natin sa Excel sheet para mas maganda. So may Excel sheet, i-share ko sa inyo yung Excel sheet. Let me stop sharing. Let's go the Excel sheet. Para mas maintindihan natin. Okay. Dali lang ha. Buksan ko lang. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay. Share screen. Yan. Nakikita po uli ang screen ko. Hello. Nakikita po? Yes, sir.
Yan, okay. So dito natin pag-usapan yung high water mark kasi importante nga maintindihan nyo yung high water mark. Importante maintindihan nyo kung paano tayo kumikita. Okay? So let's say, on the first day, okay, on the first day, nag-invest tayo ng $1,000. Okay? $1,000 yung in-invest natin. Eh dito sa computation na to, kunwari, isa lang. Si Purple Swan lang muna yung ginamit natin. Okay? Hindi lahat. Okay? Para hindi tayo malito. Okay? So kunwari, $1,000, bumili tayo ng license na $500. Okay? So ang success fee is 50-50. Okay? So dito po, ito po ha, these are only examples. Hindi po ito guaranteed profit or we are going to a get rich quick scheme. Hindi, ito po ay opinion ko lang. This is only how I understand. Ha? Wala po akong isinasuggest. Ito po ay hindi financial advice. Just to make sure and clarity lang po. Okay? So, imagine niyo, okay, so 50-50 success fee dahil $500 license lang yung binili natin. Okay, so nag-start tayo ng $1,000, tapos kumita tayo ng, let's say yung trader, nag-trade, tapos kumita siya ng 2%. Okay, so that is $20. Okay, ano ba yung P&L yan? That is profit and loss, di ba? So, 2%, so $20 yung kinita. So, ngayon, ang total capital na natin ngayon sa loob ng trading natin is $1,020. Di ba? Alam naman natin yan. Now, yung $1,020 na ngayon ang magiging bagong high watermark natin. Nung mag-join tayo, ito lang yung high watermark natin. $1,000. Kung magkano yung in-start natin, yun yung high watermark natin initially. And then, kapag nag-trade na, kung ano yung magiging profit, yun yung natin, magiging high watermark. So, ibig sabihin, kumita tayo ng $20, meron tayong success fee at saka profit fee. So, meron tayong $10 at saka $10. Okay? Now, meron tayong options of compounding. Okay? Kung gusto nyo nang withdrawin itong $20, pwede pong withdrawin nyo na. And then, ang bagong watermark ulit natin is $1,000. Tapos, nagkumita ulit ng 2%, withdrawin nyo ulit yung $20, balik ulit tayo sa $1,000 high watermark. Now, naisipan nating i-compound. So, compounding naman. Siyempre, binayaran natin yung traders ng 50%. So, ang matitira na lang sa atin is $10. So, yun yung i-compound natin. So, magiging bagong capital natin is $1,010 kasi kinompound natin. Then, nag-trade, kumita ng 3%. Okay? That is $30.30. No, ngayon, ang magiging new capital na natin dahil kumita, so 1,010 plus 30, that means 1,040.30, di ba? So, yung high watermark, ano ba yung previous high watermark natin? Ang previous high watermark natin ay 1,020. Now, ang magiging bago nating high watermark is 1,040. Ngayon, saan natin kukunin yung kikitain, di ba? Ang kinikita po natin dito ay the highest watermark minus the previous watermarks. So, ito po yung mag-subtractin natin. So, pag pinag-subtract natin yan, ang magiging profit natin ay 20, 30. Hindi po natin naging profit yung 30. Dito tayo magbe-base sa high watermark. Okay? So, ang naging profit natin is 20, 30. Ito po yung paghahatian natin ng 50-50. So, 10-50 and 10-15. Okay? Now, siyempre, kukompound na uli natin. Okay? Let's remove na muna yung withdrawal. Okay? So, kinompound din natin. So, magkano na ang magiging capital natin? So, that is 1,010 plus yung 20. Hindi, ito pala. Yan. Okay? So, dito, bakit naging 130 to? 110 difference. Hindi, dapat 120 lang to. Kailang, wait. Tignan, ikuha natin. So, kunwari, 120 lang siya. Naging 1,020 na 15. So, yan ang kasi magiging bagong natin, capital. And then, at that day, natalo si trader. Negative 4%. Okay? So, ibig sabihin po niyan, $41. So, ibig sabihin, pati capital natin damay.
That's the risk of the trading. Okay? So, magkano na lang ang new capital natin kasi natalo tayo. Mayroon na lang tayong 988. Okay? So, hindi tayo nag-withdraw the next day. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo ha. Compounding to ha, sa compounding. So, 988. The next day, bumawi. Nagkaroon uli ng 4% profit. So, meron tayong $39. $39 na profit. So, $39 plus 988 is 1,028.50. Okay? Now, magkakaroon ba tayo ng bagong high water mark? Hindi po. Kasi ang high water mark natin in the previous past pa rin ay yung 1,040. So, dito, nung kumita tayo ng 4%, hindi natin na-beat yung high water mark natin na previous. So, that means this profit is yours alone. Walang kaparte ang trader. Kasi ang usapan, kailangan lagi niyang mabibit kung ano yung huling watermark na meron tayo. Okay? So, hindi niya nabit. So, ibig sabihin, meron tayong extra income. Now, the next day, of course, siyempre meron na tayong 1,028.50. Okay? Kinompound pa ulit natin. Tuloy ang compounding. Kumita tayo ng 10%. That is $102. Now, pag inad natin yan, 102, tsaka yung 128, ang total niya is 1,131. Okay? Now, ito na ngayon yung bagong high watermark natin. Magiging bagong high watermark natin. Na-beat o natalo o nataasan niya yung previous high watermark natin. So, ito, 1,131 minus 1,040 is equals to 9,105. So, ito yung paghahatian natin. Hindi dito yung pinaghahatian, okay? Kasi ito yung kinita natin di ba? Profit natin, di ba? Ito yung profit natin. Dapat ito yung paghahatian. Hindi po. Alalahanin nyo ha, naka-base sa high water mark ang profit natin. Okay? So, this is the profit. Ito yung paghahatian natin. Okay? So, kumita tayo ng 45 plus 45. Okay. Now, balik natin. Lagyan natin ng konting linis. Okay? Now, di ba? Ang bagong high water mark natin is 1,131. Okay? Ngayon, yung 1,028 plus 45 is 1,085. Okay? Ito na yung bagong capital. Kasi ito yung kinukompound natin eh. Lahat ng profit natin dito, yan yung isasama natin sa compounding kasama ng capital. Di ba? And then that day, kumita tayo ng 8%. That is $86. Okay? 86 plus 1,085 is 1,172. Okay? Na-beat na naman. Di ba? Oh? Mas mataas. So, meron na naman tayong bagong high water mark. Ito yon. Na-beat na naman. So, 1,172 minus 1,131 is $41. So, paghahatian natin yan, that is, ito yung hati, di ba? Hati tayo. Okay. Now, naisipan mo ngayong mag-withdraw. Di ba? Naisipan mong mag-withdraw. So, ang withdraw natin, alin ba yung natin? So, ang pera natin is 1,085. Okay? 1,085 plus saan ba yun? 40. Hindi. Diba? Natin to. Tinanggal natin yung 141. Ang matitira sa atin, kumbaga ang natin, magiging profit natin is 152. Ito, withdrawin natin ngayon itong 152. Okay? Sa total natin, ang matitira sa ating pera ngayon is 1,000. Okay, balik tayo sa 1,000. Nag-withdraw na tayo. Okay? So, kung nag-withdraw na tayo, tapos ito na yung capital natin, babalik tayo ulit dito sa bago nating high water mark. Kasi, may withdrawal kayong ginawa. Every time na mag-withdraw kayo, mapapalitan na yung previous watermark. Itong watermark na to, ay kapag tumataas lang yan, dire-diretso lang yan pababa kapag tuloy-tuloy ang compounding ninyo. Pero pag hindi tuloy-tuloy ang compounding ninyo, halimbawa nag-withdraw nga kayo, kung ano yung latest na pumasok ninyo pagkatapos ng withdrawal, yun na uli, balik na kayo sa high watermark ninyo. And then, tuloy-tuloy na po yan, whatever happens. The same computation, the same the same situation. So, ganun lang po natin, no?
So this profit and loss percentage na to are not guaranteed, okay? It will depend on the results of the daily trading. Ito ay example lang natin para magkaroon lang tayo ng idea kung paano natin kikitain araw-araw ang ating sabi nga natin, paano tayo kikita araw-araw with our automated trading. Wala tayong ginagawa, pinapanood lang natin, everyday titingnan mo lang kung magkano yung naging profit mo. Okay? So I think that's it for now. Pwede na po tayo mag-question and answer para malaman natin ang inyong reaksyon, ang inyong excitement sa inyong narinig, sa inyong nakita. Okay po, any question? Pwede na po mag-unmute. Pwede na po mag-unmute. Hello, Coach JB. Kamusta? Thank you for coming. Sir Onyong, thank you for coming. Oh, wala yatang question. Walang makapag-unmute. O sige, i-stop natin yung recording and then we can have sukwentuhan.